So, ngayong araw hindi tayo busy. So, ang gagawin natin, magti-trade tayo using 30 seconds time frame. So, what we are going to trade ay itong CH bar. Try natin siyang i-trade ngayon using 30 seconds time frame. So, na-chart ko na siya kanina. Nag-alert siya, kaka-alert niya lang. This one. Ayun, kaka-react niya lang. So, try natin siyang scalpen to the highest level. Scalpen natin siya, no? CH bar. Futures. Try natin. Alright, 30 seconds time frame. Scalp. Ito yung literal na scalp. No? Try natin. Just in case na ito ay mag-materialize, kukuhanin ko yung TP ko. Siguro hanggang dito. Medyo malayo siya. Okay. So, yan. Ready ko na. Market order ang gagawin natin. Ang SL ko ay puput ko. Lalagay ko lang yung SL, no? Lagay tayo ng 100 USDT margin lang. No? Kasi ngayon lang natin itatry itong scalping na 30 seconds. Baga ba binabacktest natin ito. Gamit natin CMM system dito. Okay, open tayo ng Hallmachi. GMMG system, Hallmachi indicator yan. Gamitin niyo yan. GMMG system yan. Yung alright. Sige. Ayun. Try natin. Tanggalin ko yung kanyang BB50. Yung CCI lang ititira natin and Alma Ema. Alright. Sige. Okay. 30 seconds. Ito yung magiging ano natin. RRR. 5.0 RRR yan. Siguro ilong na natin to. Nilulong na natin, Kameranda. Nakalong na tayo. Ito ay minarket order natin. Tanggalin ko yung BB50 niya. Ito pala. Saan ba yun? Saan ba yung ano niya? Hindi natatanggal yung dagat niya ito. Anyway. Natin yun. Dito tang SL natin. Maliit lang. Thirty seconds. Scalp natin. By the way, ang ginagamit namin sa CMM system na pang scalp ay Hallmachi. No? So, if gusto niyo ng indicator, actually libre lang naman to. Search nyo lang dyan sa indicator, punta kayo dyan. Then search nyo GMMG, CMM system, mali lang to. Hallmachi indicator, actually may 31 users na. So, click nyo lang yan. Kasi ito ay para sa mga tawag dito, pre-user. Kasi ang ano na to,
may bayad kapag marami kang ilalagay na indicator. Kasi ang Almagy kasi, meron siyang CCI, may Alma and EMA. But in this case, naka-combo na siya dito sa iisang indicator. Kaya hindi ka masyadong magagastusan. Kahit naka-free version ka lang, uh, papasok siya. Alright? Sige. Hindi ko makita. Ba't nagkakaroon pa ng dagat doon? Yung ano na yan. Yung dagat na yan. Ito ba yan? Di matanggal yung baby 50. Hindi ko matanggal. I don't know kung paano tanggalin. Alright, so scalp natin siya dito. Scalp natin. Tanggalin ko na to, wala na tong purpose. Ito rin. Almagy na lang titignan natin dyan. Paano kaya tanggalin tong dagat nito? Ito parang parang ilog na yan. Tanggalin yan. Dapat matanggal natin yan. PM ko na lang mamaya. Okay. Dapat ito yun. Alam ko ito eh. Pero natanggal ko siya eh. Ayan. Tanggal ko na eh. Meron pa rin natitirang anino ng dagat. Baka ito. Yung. Ito pala. Okay. Tanggal ko na. Kasi hindi naman natin ginagamit ang BB50 sa scalping. So, Alma EMA lang. No, ngayon, bakit natin ilolong to dito? Kasi, if magpipib ako dito, swing low, swing high, currently, siya ay nasa 0.618 na rin naman. Kaya ako siya ina-attempt na mag-long. Kasi pwedeng magkaroon ng reaction dyan. And kung titignan ko naman siya sa higher time frame din kasi, may pagka-bullish na siya na galaw because yung price is naandun naman na sa previous support ng yung previous resistance ay yung resistance sa binasag niya, nag-ooras siya ngayon dyan, magkakaroon siya ng reaction. That's why tatry nating i-scalpin siya kasi nandun naman na lahat ng confluences natin, no? And bukod doon, tayo ay nakakita rin ng scalping na setup which is meron siyang right hand in 5 minutes time frame. At the same time, nagkaroon din siya, nagbubuo rin siya ng parang pattern dyan, reversal pattern which is head and shoulder. So, medyo mayroong possibility na ito ay umakyat. Siyempre, hindi naman yan 100% kasi wala naman makakapag-predict na pwedeng mangyari sa market. Ang nangyari lang kasi ngayon, since andun naman lahat ng confluences na available, so nagre-risk tayo, nire-risk natin. Nakita rin naman natin na that yung Alma EMA nag-crossover naman na, so halos lahat nandun na. So ito yung mga trade na hindi mo kailangang panghinayangan kapag natalo ka because pasok naman siya doon sa rules or sa requirements or sa confluences na kailangan mo as magte-trade ka. So, may mga chance kasi na kapag ang trader nagte-trade, wala silang plano, kapag natatalo sila, ang nangyayari, lalong masakit. Kasi, kumbaga, pinasok nila yung isang trade ng walang plano. Pero kung ikaw naman ay merong plano, may set of rules ka, yung mga ganon, hindi mo kailangang malungkot. Bagkos, kailangan mong tanggapin, kunwari, example, may stop loss to. Kailangan mong tanggapin
na ang stop loss ay part ng game. Part siya ng game. Kumbaga, hindi araw-araw lagi kang panalo. Yes, na normal. I mean, merong chance na ikaw ay may stop loss. But, kung may stop loss ka, hindi ka dapat malungkot. Because, kailangan alam mo sa sarili mo na ang stop loss ay part ng trading yan. Kasi ang trading is game of probability. Ang ibig sabihin, the more na nagre-risk ka, mas malaki yung profit mo. Kaya meron tinatawag sa trading na high risk, high reward, di ba? So ako naman, ang ano ko doon, if gusto mo talaga ng magaling, I mean, na kumita as a trader, kailangan mag-risk ka rin talaga. Hindi ka pwedeng na doon ka sa safe side. Kasi, parang ano lang yan, di ba? Mayroong tinatawag na risk-reward ratio. If ang RRR mo ay 2.2:1, so meaning, yung talo mo na 1 is magiging 2 kung sakaling manalo ka. Now, in terms of risk-reward management, ganun siya. Ibig sabihin, hindi ka magnanalo ng 2 kung hindi ka willing na magpatalo ng 1. Alright? Now, ang kagandahan kasi dito is, since alam na natin na meron talagang kaakibat na risk ang pagtitrade, ang kagandahan dito ay nababawasan natin yung risk na yon. Example, ang risk ng pagtitrade is 100%. Kasi nga, ang trading naman is volatile yan. Okay? Lagi mo tatandaan, volatile ang coin. At unpredicted yan. Okay? Walang makakapredict kung hanggang saan yan pupunta, hanggang saan yan bababa or what, etc. But, since alam natin or aware tayo that the price is risky, ang ginagawa mo, pinapababa lang natin yung risk na yon. Sample, 100% yung risk. Pabababain mo siya by the help of first, siyempre sulat ko para matandaan mo. First, technical analysis. Siyempre, kapag marunong ka nang bumasa ng chart, katulad ng kaninang ginawa ko, inanalyze ko muna bakit ko siya nilulong, etc. So, yung risk mo, kung ikaw ay maglulong, mas maliit na yung porsyento. Kasi nga, marunong ka nang magbasa ng chart, marunong ka nang magbasa kung saan siya pupunta, ano yung mga directions na pwede mong i-consider, mga ganon. So in this case, mababa na siya. Ngayon, since example, 100% risk, napababa natin siya ng 10% kasi marunong ka nang mag-chart. Ang next mo naman na magpapababa ng risk niya is yung risk management na, yung literal na risk management. Wherein, i-compute mo kung magkano yung matatalo mo. So, doon na papasok yung tulong nung tool na to. Ito, no? So, risk management. So, dapat marunong kang gumamit nito bilang trader. Kasi, dito, malalaman mo kung saan ka magte-take profit. At the same time, saan ka mai-stop out kung sakaling hindi pumabor or tumama yung iyong TA. Kasi wala namang 100% na TA eh. Di ba? Wala namang 100%. Basta, sabi ko nga, kailangan marunong kang mag-technical analysis. Now, example, marunong ka nang gumamit ng RR tool. Number 2 yun. Marunong ka nang gumamit ng RRR tool. RRR tool. Ang next mo naman is risk, reward, ano naman, yung management na. Gagamit ka naman ng
ang personally, ang gamit ko, meron akong customized na calculator. Tignan ko nga kung mapapakita ko sa inyo yung calculator na yan. Meron ako ditong calculator na gamit. Ito yung ginagamit ko if nagte-trade ako. Pakita ko sa inyo. Yung. So, dito, ito yung risk reward calculator naman. Dito naman, nandito yung starting capital. For example, meron akong 2,100 na capital. Then, meron akong risk per trade. So, meaning, every time na ang trade ko ay matatalo, ako ay matatalo ng $214. Just in case naman na ang trade ko ay mananalo, ako ay mag-earn ng $426. No? So ano ba ang purpose kapag meron kang risk management calculator? Ang purpose naman nito is bago ka pumasok ng trade, kino-compute mo na kung magkano yung malolos mo. Parang ganito yan. Kung ikaw ay papasok ng business or negosyo, may mga computation yan. Yung puhunan, magkano yung tutubuin, mga ganun. Kapag alam mo na lugi ka, siyempre hindi ka papasok, di ba? Hindi ka papasok dun sa negosyo na yun. So, parang ganito rin yung risk management calculator. So, ibig sabihin, kunyari tatanungin kita, nanonood ka ngayon. Ganito yung starting capital mo. Tapos sasabihin ko, ikaw, sir, ma'am, kung 10% yung matatalo mo at ikaw ay matawawalan ng $214, okay lang po ba sa'yo yun? Okay nga, sagutin mo nga ako dyan sa utak mo. Kung sinagot mo na hindi at medyo malaki, pwede naman natin siyang baguhin dito. Pwede mong gawing 5%. Pag ginawa mo siyang 5%, meron siyang lalabas sa 107,000. So, ang mangyayari dyan, tatanungin kita ulit. Ma'am, sir, meron po kayong matatalo na 107,000. Ay, $107. Okay na po ba yon? Ngayon, pag sinabi ng utak mo, ngayon, habang nanonood ka, ay hindi, medyo masakit yan. Pero sa ibang tao, okay na yan. Pero, iba kasi tayo ng risk appetite. Ngayon, kung sabi mo sa sarili mo, masakit, pwede mo natin pagawin yan. So, pwede mong gawing 1%. Ngayon, yung 1%, tinignan mo, sir, pag natalo ka, $21 yung matatalo mo, okay na po ba yan sa'yo? Now, if yan ay okay na, so ibig sabihin, ngayon pa lang, yung mindset mo, hindi ka na kabado. Kasi, bago ka pumasok ng trade, na alam mo na kung magkano yung matatalo mo. Diba? Ngayon, syempre, kapag konti yung gusto mong matalo, konti lang din yung pwede mong maipanalo. Ganun lang din naman yon. If malaki yung gusto mong mapatalo, like sabihin natin 30%, syempre malaki din yung potential na makitain mo. Yan kaya ang sinasabi natin, risk and reward. The more na mag-risk ka, the more na mag-reward ka. But, hindi pwedeng isipin mo lang ng risk and reward. Dapat, marunong ka rin mag-TA, gumamit ng RRR tool, meron kang risk management calculator. Alright, so pag ganun na, anong may tutulong nun sa'yo? Kung malinaw na sa'yo yung $20 na loss, ang ibig sabihin lang naman nun, kasi kapag, ito kasi, katulad nito, kung sakaling may stop loss to, okay lang sa akin yon. Kasi, na-compute ko na siya. Nire-risk ko na siya just because may nakita na akong setup. Now, ang problema kasi sa mga trader, ganito. Pag pinasok nila yung trade, doon pa lang sila nag-iisip na sila ay matatalo. Ulitin ko kapag pinasok na nila yung trade, doon pa lang po sila nag-iisip na matatalo sila. Okay? So, ibig sabihin, habang nandoon sa gitna na yan, nag-iisip siya, uy, di ba, kunyari yan, pag, dito ako pumasok, nagne-negative ako. So, ibig sabihin, pag nagne-negative ka ngayon, kinakabahan ka ngayon dyan. Pero, isipin mo
na kapag gumamit ka ng calculator na yon, nauna na yung kaba mo. Nauna na yung kaba. Sample, palagay natin, bumaba siya. O sana bumaba siya. Diba? Minsan bumababa yan. Kapag hindi mo na-compute sa umpisa pa lang yung matatalo mo, diyan pa lang, pag bumababa siya, kabado ka na. Iniisip mo, naku, may hit na yung stop loss ko. May hit na siya. Diba? Yun na iniisip mo. Pero, kasi, kung ikaw ay gagamit ng risk-reward calculator, bago ka pa pumasok sa trade, katulad nito, diba, nilapag natin to. Bago ka pa pumasok sa trade, bago mo pa siya ipindot doon sa trading platform na gagamitin mo, ay alam mo na matatalo ka ng 107,000 dollars. Ngayon, pwede mo siyang pababain. So dito, pag alam mo na 21,000, ngayon pa lang, nakumbinsi mo na yung sarili mo na matatalo tayo mamaya ng $21 ha. Kaya kailangan ready ka na. Kumbaga ngayon pa lang, naka-mindset ka na matatalo ka. Dapat ganun. Hindi yung parang pumasok ka sa trade, ang gusto mo lang matatalo, mananalo ka lang. Hindi. May chance na ito ay mai-stop loss tayo. Kaya lang, nagiging masakit lang yung stop loss kasi sa isang trader kapag hindi niya computed kung magkano yung matatalo sa kanya. Nako-compute niya lang yung talo kapag nang-stop loss na. Kaya may mga chances na habang pababa na yung price, ang nangyayari, minsan ina-out nila dito, habang nandito, kunyari bababa na siya, ina-out, kasi kinakabahan. Ngayon, pag out mo, biglang babaliktad yung market. Example, ganito. Kunyari yan, bumababa siya. Magbaba niya. Diba, makikita mo, malapit na sa stop loss yata. Ang gagawin mo, i-close mo yung trade mo. Ngayon, pagka-close mo, bigla kang binigyan ng pagganon yung market. So, ibig sabihin, hindi siya planado. Ngayon, ito, sana may stop loss tong coin na to para at least makita mo na hindi naman lahat ng trade ay positive. Meron din siyang negative. Pero itong talon na to, kung sakaling matalo siya, happy ako kasi unang-una pasok siya dun sa mga rules. Second, nandun lahat ng confluences ko. Third, alam ko kung magkano yung matatalo sa umpisa pa lang. So, hindi masakit yung talo just in case. And, accepted ko na stop loss is part of the game. Part siya ng game. Kaya, kung sakaling may stop loss to, okay lang kasi, ano naman, 30 seconds time frame to. Bukat, tinayin natin. Pero, kung sakaling mag-go naman to, okay siya. Diba? So, ganun nagwo-work yung trading. Hindi laging sure ball yan. Hindi siya palaging sure ball na katulad ng iniisip mo. Yun. Sana may natutunan ka. Pero panoorin natin tong coin na to. Andun pa rin siya. Naglalaro-laro lang siya doon. Hindi maintindihan kung anong plano niya. Ayun. Yeah. So, kailangan maintindihan mo yun na ang trading 100% may risk dyan. Kaya nga merong taong nagpakamatay nga dahil sa trading, di ba? And then, kailangan mo lang pababain yung risk na yon kapag marunong ka ng mag-chart. Mag-alam ng RRR tool, Risk Reward Management. Kapag yung tatlo na yan ay na-master mo na, matalo ka man, nakangiti ka. Promise, ako na nagsasabi sa'yo. Kasi, nandun lahat yung rules eh. And, acceptance. Kailangan mo i-accept na talagang losing is part of the game. Parang ano lang naman yan. For example, di ba yung mga champion ngayon sa mga example, mga champion sa athletic or mga sports. Hindi naman yan guys
pagsabak nila ng trade, nanalo agad yan eh. So, meron mga losses din na pinag daanan yan. And from that losses, dun sila naging strong. Kasi, dun nila nakita, dito ako nagkamali sa area na to. So, yung area na yon, yun yung palalakasin naman nila. Para pag sa next tournament nila, malakas sila at alam na nila yung mga diskarte. And speaking of atleta or sports, alam nyo ba na ang mga sports ay meron niyang what do you call this? Meron silang coach. So, ibig sabihin, kung itong mga atleta na to ay nagkakaroon ng coach para mag-guide sa kanila, syempre, ang trading din, kailangan nyo rin ng coach. So, kung meron kayong mga kilala ng mga mentors, kahit hindi kayo magpa-mentor sa akin, okay lang. Basta, kapag papasok ka sa trading, dapat ay meron kang mentor. Kailangan yun. Even mga taong imagine, tinaman nyo imagine si Manny Pacquiao na magaling ng boxingero, may coach pa siya, di ba? Si Freddie Roach. Yung mga tumatakbo sa politics, may mga coach din yan. Meron yung mga advisor, di ba? So, we need coach, no? Kasi sila yung mas nakakaalam nung ginagawa at pinapasok nating industry. Sila yung well-versed doon. So, if wala ka pang coach, maghanap ka. Marami dyan sa paligid. Pwede mo silang kausapin. Meron naman mga coach dyan na naniningil ng libre. Meron naman, may mga bayad din. Pili ka lang dyan. Basta hindi ka pwedeng mawalan ng coach kapag ikaw ay magsisimula sa trading. It's a must na meron kang coach, no? Kailangan. Okay, tagal naman nito. 30 seconds na nga, pinababa ko na nga yung time frame eh. Para mabilis eh. Okay, hanggang kailan tayo mag-aantay ng scalping? Yeah. Ngayon, kung sakali namang nanonood ka at umaabot ka ngayon sa oras na to, sali ka rin ng Discord. Sali ka sa Discord. Meron Discord. PM mo ako sa FB. Meron akong Facebook account. PM ako dito. PM ako dyan. Mentor Mike GMMG. Page yan. Kasi natin. Habang nag-aantay tayo na matalo. Huwag mo namang i-attract. Ngayon, actually, ito yung page ko ha. Yan. Message mo ako dyan. Meron akong 19k followers. Yun, pwede kitang tulungan, turuan. Yan, mga ganyan. Meron din pala mga charting dito. Yan, okay. So actually, to be honest, kapag ikaw ay nagtitrade, kapag ganitong nakapasok ka na, at alam mo na yung take profit area mo, alam mo na kung ano yung stop loss mo, ito yung mga panahon na dapat hindi mo na siya binabantayan. Kumbaga, naka-lock in ka na. Nila-lock in mo na siya na, hindi mo na siya kailangang bantayan because kung may stop loss ka, alam mo na kung ano yung magkano yung matatalo sa'yo. Kung manalo ka, okay. So, syempre, hindi mo naman pwedeng isipin na panalo ka palagi. Ako nga, to be honest, kung pag ako nagtitrade, siguro iniisip ko 50-50 yung panalo. Kasi minsan, di ba? Minsan, magulo talaga yung market. Talagang merong mga fundamentals, mga balita, na mga kahit napakaganda ng chart mo, bigla kang magugulo. So, para hindi masyadong, para set of expectation lang din, huwag ka masyadong umasa na tatama yung TA mo. Basta, pag-aralan mo yung loss mo. Yun yung dapat. Kasi yun yung
Sa pagte-trade, I think ang pinaka kailangan mong alamin kasi yung loss. Kasi yun yung potential na mangyari matalo ka talaga. Pag nanalo ka, di mas okay. Kaya nga, matuto ka dapat mag-technical analysis. Kasi, bukod sa napapababa mo yung risk, nalalaman mo rin kung paano siya babasahin. Yun siya. Ngayon, kung ikaw ay bagong pasok sa trading, at wala ka pang alam, merong mga demo account. Pwede mong i-try yun, mga demo account. Parang sa mga exchanges, meron niyang demo account na pwedeng bigyan ka ng exchange ng certain amount of money. Pero play money yun, pwede mo siyang i-trial para mapalago. Either, parang doon mo siya testingin yung mga inaaral mo na strategy. So, yun yung purpose ng demo account. Alright? So, yan. Medyo matagal pa. Pwede pa tayo magkwentuhan. Nalagay tayo ng $100 margin. Yung medyo gumagalaw-galaw lang siya. Just in case na may stop out si Mentor Mike dyan. Ang magiging stop loss ko dyan sa RRR na yan ay $15, no? $15. Just in case naman na mag-TP tayo, ang magiging TP natin ay, hindi ko pa nilagay pala yung TP. 0.19758. Okay, kikita pala tayo ng $35. Not bad, no? Kung kumita ka ng $35 in one trade. Okay. Sige. Anyway, hindi na natin to aantayin. Sabi ko nga, hindi ko na to kailangang antayin. Balikan na lang natin to kung ano yung magiging result niya mamaya. Siyempre, marami tayong gagawin. So, see you mamaya.